is Pico Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz, your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur at magandang umaga dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng inaabot ng signal na ito. Tayo po ay on air and online. Tayo po ay napapakinggan sa radyo at napapanood live sa Facebook. Ito po ang biyaya sa pagkaaga dito po sa himpilan ng BBS DWLV 91.9 FM. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaño, sa technical side, si Sir Director Ariel Camarote. Sa loob ng ilang mga minuto, pasimulan po natin ang ating araw, ang ating umaga sa pamamagitan ng pag-aaral, pagbabasa ng mga aral ng Panginoon upang ito ay magsilbing gabay sa ating mga gagawing desisyon sa buhay. Simulan po natin ito sa panalangin. Ama namin Diyos sa langit, marami pong salamat muli sa pagbibigay mo sa amin muli ng panibagong araw sa buhay namin. Salamat sa panibagong umaga na kahit may mga panibagong hamon na aming kakaharapin. Subalit salamat sa buhay. Dahil ang buhay na ito ang magiging kasangkapan upang aming makayanan, malampasan ang mga suliranin namin bilang tao. At ito ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng iyong awa, ng iyong tulong. Itong aming dalangin, kalakip ng aming pasasalamat sa pangalan amang Diyos ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo ngayong pong umaga. Magbabasa po ako ng talata sa Biblia, mga talata sa Biblia. At ito po ay ating mababasa dito po sa Ebanghelyo ni Mateo, kabanatang 13. Ang talata po ay 44 hanggang mga talatang 46. Matthew chapter 13 verse 44 to verses 46. Babasahin ko po sa lingwaheng Tagalog. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad niya itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na yon. So ang Diyos po ang magpala ng ating puso na muling pagtatamnan ng kanyang mga aral. Magandang umaga po kay Sister Nelda Mabait at sa buong Mabait family. Magandang umaga din po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. At magandang umaga kay Ma'am Lourdes Garrido at sa lahat pa po ng makakapanood ngayon live. At sa mga nakikinig ngayon sa kanilang mga transistor radio, magandang umaga po sa inyong lahat at simulan po natin ang ating pag-aaral. Ngayon pong umaga, ang aking tatalakayin sa inyo is about the treasure of the kingdom. The treasure of the kingdom, ang kayamanan ng kaharian. Dito po sa ating kababasa lamang kung tayo ay magiging mapanuri. Ang Panginoong Kristo po ay nagtuturo tungkol sa kingdom of God. At ito ay dinadaan niya po sa mga talinghaga o sa ibang salita, parabola.
pagka ang Panginoong Kristo ay nagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos o paghahari ng Diyos, lagi niyang ginagamit ang mga parabol. Ano po? Lagi niya itong dinadaan sa ganoong paraan ng pagtuturo. Dinadaan niya sa kwento, mga kwentong dito sa lupa na mayroong mga makalangit na kahulugan. Magandang umaga kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort. Kung mapapansin ninyo, lagi niyang ginagamit ang ganoon. Kung babasahin natin ang buong ebanghelyo mula sa Mateo, Marcos, Lucas, mapapansin natin na lagi pong gumagamit ang Panginoon ng mga talinghaga. Magandang umaga kay Sir Lauro Rivera San Jose at kay Sir Luis San Jose. Po. Yan. So tuloy po tayo. Lagi po siyang gumagamit ng talinghaga. By the way, ano po ba ang talinghaga? Ano ba ang parable? What is the parable? A parable is an earthly story that is told in the form of a parable in order to make the truth clearer and easier to understand. Yan daw po ang ibig sabihin ng parabola o talinghaga. Ang talinghaga ay mga kwento dito sa lupa na mayroong mga makalangit na kahulugan at ito ay sinasabi, binabanggit, ginagamit sa mga pagtuturo upang ang katotohanan ay gawing malinaw sa mga nakikinig. Kaya ito ay madalas na ginagamit ng Panginoon sa talinghaga. Kaya ngayong umaga, ang tatalakayin ko sa inyo, the treasure of the kingdom. Paano po inilalarawan dito sa ating binasa, nasabi po rito sa verse 44 to, 44, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Ano po ba ang tinutukoy ditong kayamanang nakabaon sa bukid? Ano po bang nire-represent nito? Kung susuriin natin itong mabuti, ayon sa pahayag ng Panginoon at ayon din sa kanyang mga paraan ng pagtuturo, the treasure represent, number one, Jesus Christ mismo. Itong kayamanang nakatago, nakabaon, si Jesus Christ ito. Okay? It represent Jesus Christ. Ito po ay naglalarawan sa ating Panginoong Hesukristo. Kinukumpara siya sa isang kayamanang napakahalaga. Kung may Biblia kayo ngayong katabi, pwede yun ninyong basahin ng Kolosas, Kabanatang 2, Talatang 3, na nagsasabing, sa pamamagitan niya, nahahayag ang nakatagong kayamanan at kaalaman ng Diyos. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Meaning, the treasure represents Jesus Christ. Yan, magandang umaga kay Sir Luis R. San Jose Jr. So, uulitin ko po, itong kayamanang nakabaon, naglalarawan, nagre-represent sa Panginoong Hesukristo, na dahil natuklasan nitong nakatuklas ng nakabaon na kayamanan, nakita niya napakahalaga nito. Kaya, anong ginawa niya? Diba, sabi po rito sa binasa natin, tuwang-tuwa siya. Halos ibinenta niya ang kanyang mga ari-arian at binili yung bukid na iyon. Ibig sabihin, nag-effort siya, gumawa siya ng matalinong pagpapasya na dahil natuklasan niya na napakahalaga nitong nakatagong kayamanan, so, pinili niya itong kayamanan na ito kumpara sa kanyang mga kayamanan sa kasalukuyan. Alam niyo mga minamahal kong mga tagapakinig, kung kayo magiging mapanuri, tayong mga tao, ang pinakamimiti ng napakaraming tao yung kayamanan dito sa lupa. Yan ang katotohanan dyan. Huwag natin pangatwiranan yan, totoo yan. Ha? Na masyado tayong nahuhumaling sa mga bagay dito sa lupa. Pero alam nyo, kung tutularan natin itong nakatuklas ng nakatagong kayamanan, tiningnan niya na itong natuklasan niyang kayamanan, mas mahalaga pa ito sa ano paman.
Yan ang ginawa niya pinatunayan niya ito Ibinenta niya ang kanyang pag-aari para makbili niya yung bukid na yon kasi nandoon yung napakahalagang kayamanan. Kaya number 1, the treasure represent Jesus Christ. Number 2, the treasure represent salvation. Ito po ay naglalarawan, yung kayamanang nakatago, naglalarawan ito tungkol sa kaligtasan. Minsan kasi, mas pinipili pa ng tao yung makakapagpahamak sa kanya. Basta maging mariwasa lang ang buhay niya dito sa lupa. Pero ipinagpapalit niya talaga ang pinakamahalaga. Walang iba kundi ang kaligtasan. Kung may Biblia kayong katabi, basahin po ninyo ngayon ang Roma Kabanatang 5, talatang 8 na nagsasabing, subalit nung tayo'y mga makasalanan pa, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin ng si Kristo ay mamatay sa atin. Bakit? Sapagkat dudulutan tayo ng kanyang kamatayan ng salvation, eternal salvation. Kaya itong pinag-aaralan natin, the treasure represent number 1, Jesus Christ, sa Panginoong Kristo mismo. Siya mismo yung kayamanan na yon. Pangalawa, yung kaligtasan. Bininta nung nakatuklas nung napakahalagang kayamanan, ang kanyang mga pag-aari, makuha niya lang yung kaligtasan. Pero alam nyo, kabaligtaran ang nangyayari sa atin Di bali nang mapahamak ang kaluluwa, basta may kayamanan. Hindi ba? Kaya nga sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, sinabi ng Panginoong Kristo, ano naman ang mapapala ng tao, mapasa atin man ang lahat ng kayamanan dito sa mundo, kung ang kapalit naman nito ay kapahamakan ng ating kaluluwa. Pero itong pinag-aaralan natin, matalino ang ginawang desisyon nitong nakatuklas ng nakabaon o nakatagong kayamanan. Di niya ito ipinagpalit sa kayamanang mayroon siya sa kasalukuyan. Bagkus, binenta niya ito para lang mapasa kanya ang kaligtasan. Baliktad na nangyayari ngayon. May mga taong napapabalita, napapanood pa nga natin sa YouTube, kung totoo man yun hindi, pero in reality, totoo naman talaga. May mga taong nagsusugal ng kanyang kaluluwa, nagbebenta ng kanyang kaluluwa sa demonyo. Makuha niya lang ang kayamanan, kasikatan dito sa mundo. Samantalang ito, binenta niya ang mayroon siya, makuha niya lang ang kaligtasan. Pangatlo, the treasure represent eternal life. Buhay na walang hanggan. Kaya nang matuklasan ng naghanap ng kayamanan, natuklasan niya yung nakatagong kayamanan, ibinenta niya ang kanyang mga pag-aari, makuha niya lang yung buhay na walang hanggan. Kaya the treasure represent eternal life. Sa buhay natin ngayon, masyadong nahuhumaling ang mga tao sa mga temporal na bagay. Samantalang itong nakabaon o nakatuklas ng nakatagong kayamanan, nung madiskubre niya ito, ibinenta niya ang kanyang mga kayamanan sa kasalukuyan, makuha niya lang ang buhay na walang hanggan. The treasure represent eternal life, everlasting life. Matalino talaga siya kasi hindi niya pinagpalit yung buhay na walang hanggan sa mga temporal na bagay sa mundong ito. Totoo naman. Dito sa mundo, tingnan nyo, pagka lumilindol na malalakas, tingnan nyo kapag bumabagyo ng malalakas at bumabaha, nasaan ang mga kayamanan? Hindi ba harap-harapan ipinapakita sa atin ng Diyos na ang mga bagay dito sa mundo, temporal, nawawala, nasisira, nananakaw, o ninanakaw. Di ba? Kaya itong pinag-aaralan natin dito ay nagtuturo sa atin na huwag nating ipagpalit ang Panginoong Kristo, ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. At pipiliin yung mga bagay dito sa mundo. Ay, kamangmangan ang tawag dyan ng Biblia. Yun bang pinagpapalit mo ang napakahalaga sa hindi naman talaga mahalaga? Mahalaga lang ang kayamanan dito sa lupa. As long as buhay pa tayo,
gagamit tayo ng pera, ng kayamanan, pero pag tayo namatay, wala na yan eh. O, di ba? Kaya mahalaga na ito ay ating maintindihan. So again, dito po sa verse 44 ng Mateo, kabanatang 13, the treasure represent number 1, Jesus Christ, salvation, and eternal life. Dito naman po sa verse 45 to verse 46, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ito pong naunang talinghaga, hindi natin pwedeng paghiwalayin dito sa 45 and 46 sapagkat iisa ang kahulugan nito. Iisa ang diwa nito. O, the pearl represent, ano ba ang, paano ba natin malalaman na ano ang perlas dito? Ang perlas dito ay naglalarawan sa preciousness of Christ. Ano, the pearl represent the preciousness of Christ. Ano ang kariktan, ang kagandahan, ang kahalagahan ng Panginoong Kristo. O kaya baga nang makita niya itong naghahanap ng perlas, hindi niya na pinakawalan. Tiningnan niya ito na napakahalaga, napakamahal nito kumpara sa kayamanan niya sa kasalukuyan. Kaya binenta niya ang kanyang mga ari-arian, makuha niya lang yung perlas na yon ayon dito sa ating binasa o pinag-aralan. Binili niya yon. So, ibig sabihin, may gagawin tayo para mapasa atin po ang Panginoong Kristo. Bagaman siya'y tagapagligtas, hindi siya dumarating sa buhay natin bilang isang mananakop. Kailangan ang tao magdesisyon kung sino ang pipiliin niya, ang Panginoong Kristo o ang mga bagay dito sa lupa na temporal. Kaya, number 1, the pearl represent the preciousness of Christ. O, ano pa? The pearl represent the beauty of holiness. Kaya, nung makita ito ng naghahanap ng perlas, nakita niya ito napakahalaga, napakamahal. O kaya pinili niya ito, binili niya ito. O, pangatlo, the pearl represent the worth of eternal life. Sabi ko nga po sa inyo, kung pag-aaralan yung masusi, itong Matthew 13:44 to verses 46, magkapareho, similar po ang kahulugan nito. O, kaya, nung matuklasan ito, nang naghanap ng perlas, binenta niya ang kanyang mga pag-aari, mabili niya lang yung totoong mahalaga. Isang mundong ito eh. Minsan may mga nasisilaw tayo minsan sa mga bagay na akala natin mahalaga. Yun pala, may mas pinakamahalaga pa roon. May mas pinakamahal pa roon na walang iba kundi napakahalaga at napakamahal ng Panginoong Kristo sa buhay natin. Kaya wag natin siyang ipinagpapalit ayon sa turo dito sa ating pinag-aaralan. Again, uulitin ko po sa inyo, a parable is an earthly story that is told in the form of a parable in order to make the truth easier to understand. To understand. Yan ang ibig sabihin niyan ng parabola. Kaya nga hindi pwedeng hindi ito daanin ng Panginoon sa kanyang pagtuturo, na daanin niya ito sa talinghaga upang higit na nasain ng tao. Ano ba talagang ibig sabihin nito? Ano ba talagang pinapakahulugan niya sa kanyang mga kinikwento? Oh, kaya nga, again, bago tayo sa application, yung naunang kayamanang nakabaon, the treasure represent Jesus Christ, the treasure represent salvation, the treasure represent eternal life. Pagdating naman dito sa 45 and verse 46, yung perlas na napakahalaga, the pearl represent una, the preciousness of Christ, the beauty of holiness, the worth of eternal life. Napakahalaga ang buhay na walang hanggan. Kaya napakamangmang nating mga tao kung ipagpapalit natin ang buhay na walang hanggan
sa mga temporal na bagay dito sa lupa. O tingnan nyo na lamang kapag may mga kalamidad, hindi ba napakaliwanag na tinuturo sa atin ng kalamidad na yan kung ano ang mga dapat nating maintindihan sa mga turo ng Panginoon. Kasi minsan, ang mga tao walang pagpapahalaga sa turo ng Panginoon. O nabubuhay tayong makasarili, ang mga pagpapahalaga natin nakapokus dito sa mundo, o dito tayo sa application. Kasi maiksi lamang ang aking oras, kinukompress ko lang mga minamahal kong mga tagapakinig. Ngayon, ano ang itinuturo sa atin nung nakatuklas ng nakabaon na kayamanan? Hindi ba, nung matuklasan niya ito, ibinenta niya ang kanyang mga kayamanan sa kasalukuyan para lang mabili niya yung bukid dahil nandoon yung talagang napakamahal na kayamanan, which is Jesus Christ, salvation and eternal life. Ngayon, sa ating application, when we find treasure, the great value of treasure, anong gagawin natin? Kailangan mabago ang ating mga prioridad sa buhay. Ano po? Kasi ang mga prioridad natin sa buhay nakasentro sa, alam nyo, yung dito lang sa lupa. Ang mga plano natin at ang mga inuuna natin, hayag na hayag eh. Very obvious na hindi talaga ang Panginoon ang prioridad ng buhay ng nakararami. Ano? Kaya yan ang una, our priorities change. Ano? Dahil sa pagkakatuklas natin sa Panginoong Kristo. Yan talagang totoong nangyayari. Pero uulitin ko at lilinawin ko doon lamang sa mga nakatuklas sa Panginoong Kristo at pinili niya ang Panginoon sa buhay niya. Nababago ang prioridad. Kung dati hindi mo inuuna ang Diyos sa buhay mo, ngayong nagkaroon ka ng kaugnayan sa Panginoong Kristo, nababago ang prioridad. Pangalawa, our values change. Maging ang ating mga pinahahalagahan sa buhay nababago. Kung dati ay ang pinahalaga natin mga temporal na bagay, pero pagka tinatanggap ng tao ang Panginoon Kristo na siyang napakahalagang kayamanan, pati pagpapahalaga ng tao nababago. Ano po? Pangatlo, our lives are transformed. Ang buhay ng tao na totoong nakatuklas ng napakahalagang kayamanan, nababago ang buhay niya. Pag tinanggap ng tao ang Panginoong Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, nababagong totoo ang buhay ng tao. Ngayon dito tayo sa panghuli. Ngayong nalaman natin na, halimbawa, tayo yung nakatuklas ng kayamanan. Ano ang dapat nating gawin? Makinig po tayong mabuti sapagkat napakahalaga nito. Kagabi, alam nyo, kagabi ko lang ito nihanda eh. Kagabi habang ginising ako ng Panginoon ng 2:00 ng madaling araw, hindi na ako natulog. Pagkagising ko noon, tuloy-tuloy na hanggang lumabas po ako ngayon. So, anong ibig sabihin nito? Seek the treasure of the kingdom sa ating application. Mas hanapin natin ang kayamanan ng kaharian, hindi dito sa lupa. Pangalawa, recognize its priceless value. Yun nga nakatuklas ng kayamanan sa bukid at nung perlas na napakamahal, tiningnan niya ito na talagang walang katumbas na halaga. Kaya nga bininta niya nga yung kayamanan niya eh. Kasi mas pinapahalagahan niya yung napakamahal na kayamanan at perlas. Pangatlo, be willing to sacrifice all for it. Alam nyo, minsan ang tao andang magsakripisyo sa mga bagay na temporal. Kaya nga, may mga taong workaholic, di ba? Napakasipag, napakatyaga, na makamtan niya lang ang kanyang mga pinapangarap na yumaman, magkapera, kung ano-ano pa. Pero pagdating kaya sa Panginoon, magagawa natin yan. Dapat eh. Kasi nga, dapat piliin ng tao yung mas mahalaga, mas pinakamahal. Number 4, experience the transforming power of Christ. Yan po ang dapat nating gawin. Pero paano ito mangyayari na ating maranasan ang nakapagpababagong
kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Kailangan nga natin na siya'y piliin natin sa ating buhay. Yun ang gagawin natin. Seek Him with all our hearts. Hanapin natin ang Panginoon habang may panahon pa. Prioritize His kingdom. Unahin natin ang pagharian tayo ng Diyos. Unahin natin na ang paghahari ng Diyos ang lagi nating piliin. Pangatlo, kadugtong ng ating application, recognize o sacrifice for His glory. Maging handa po tayo magsakripisyo tulad nitong talinghagang kanyang kinukwento. Anda niyang ibenta, anda niyang bitawan ang mga kayamanan niya kapalit ng pinakamahalaga. Sana ganun po natin ito tinitingnan. So nawa naliwanagan po tayo ngayong umaga na itong ating pinag-aaralang talinghaga, the treasure of the kingdom. Uulitin ko po, sana'y naintindihan natin ito upang mas piliin natin ang Panginoong Kristo, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Kumpara sa gagawin nating pagpili sa mga bagay na temporal. Masisira, mawawala, pero pagka pinili natin ang Panginoon sa buhay natin, itong mga pinag-aralan natin ngayong umaga ay mangyayari sa buhay natin. Tayo'y mababago, ang prioridad mababago, ang pinapahalagan mababago, at ang buhay natin mababago dahil po sa pinili natin yung pinakamahalaga. Okay? May mga bagay kasi tayo dito sa lupa na akala natin mahalaga. Pero may pinakamahalaga pa pala ang Panginoong Hesukristo, ang Panginoong Diyos sa buhay ng tao. Okay, hanggang dito na lamang at sana'y ito po ay lubos na ating isipang mabuti. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa langit, muli pong nagpapasalamat po kami sa paalaala ng iyong mga aral. Tulungan nga po ninyo kami, Panginoon, na wag matuon ang aming pansin, ang aming pagpapahalaga, ang aming mga prioridad sa mga temporal na bagay dito sa daigdig. Bagkus, bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng talino na piliin po namin lagi ang pinakamahalaga. Salamat po sa mga oras na ito. Pagpalain niyo ang lahat ng nakinig at nanood at sa lahat pa ng magre-replay nito. Pagpalain niyo po ang biyaya sa pagkaaga, ang BBS DWLV 91.10 FM. Pagpalain niyo po ang aming mahal na sponsor, Ma'am Lalaine Villaferte Abunal at ang buong Villaferte family at lahat ng staff dito po sa radio station. Itong aming dalangin sa pangalan naman ng Panginoong Kristo. Amen. Susunod na po ang police correspondent, ibabalita ni Sir Oscar Esmenda. Sumayin niyo po ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Mahal kong Diyos, namamanghang tunay sa lahat mong mga gawa't likha. Ang mga tala, idlat sa kalawakan, naghahayag ng kalakasan mong wagas. Ang awit ng kaluluwa ikaw, dakila ka, o aking Diyos.
mga huning kay tamis.